Yung obstacle na kailangan nyo ma-overcome, actually this is not an obstacle kasi ito'y blessing, no? Blessing, pwedeng for some of you guys, pwedeng meron kayong obstacle sa mga blessings, no? And yung mga balakid usually guys sa blessings, kapag kayo ay mahilig magreklamo, stress, worried, lalo na guys yung reklamo, kapag palagi kayo nagrereklamo sa buhay, asahan nyo na may balakid sa mga blessing nyo, no? So wag nyong iwasan yung magreklamo mga kapiksi, para talaga maging magaan, maganda yung daloy ng blessing or biyaya. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong May para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If hindi kayo naka-resonate guys dun sa monthly horoscope nyo for May, pwede nyo panoorin to. Baka nandito yung energy nyo mga kapixie. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aquarius. Eto guys. So, Aquarius, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message, no? Your current self, mga kapixie, nag-iisip kayo guys, no? Ito yung current energy nyo. May mga pinaplano kayo sa buhay. Meron kayong parang mga goals na sinusulat, pinapangarap, pinaplano. Titingnan natin kung anong kahihinatnan nito mga kapiksi, pero nandun kayo sa stage na parang iniisip nyo, ina-analyze nyo kung ano yung buhay nyo right now, where you are right now, kung saan kayo galing and kung saan kayo papunta, and kung ano yung plano na pwedeng gawin nyo sa buhay nyo para it's either magkaroon ng changes or magkaroon ng progress, improvement sa inyong pamumuhay. Pero nandun kayo sa stage na parang nagmumuni-muni kayo, mga kapixie. Okay? And okay lang yan guys, lahat tayo dumadaan sa stage na yan, truly identifying what we really want mga kapixie. And yung theme of the month guys, no, is for some of you, parang pwedeng naghahanap din kayo ng mga tao na makakatulong sa inyo, mga kapixie, yung parang susuportahan kayo through thick and thin, kahit anong mangyari, mag-fail man kayo or mag-succeed man kayo. And parang gusto nyo rin na makakilala ng mga taong loyal, no, yung forever loyal sa inyo, na tipong hindi kayo iiwan whatever happens mga kapixie. Pwedeng sa love life din ito guys. Pwedeng naghahanap din kayo ng partner or specific person, guys, no? So, or pwedeng maganda din yung relationship nyo ngayong buwan ng May mga kapixie. Okay? Pero magkakaroon tayo ng separate reading guys para sa pag-ibig. So, abangan nyo yan. Yung key goal na gusto nyong i-pursue, actually this is more on love talaga. So, for some of you guys, pwedeng kayo yung nagkakagusto, no? I'm sensing na parang kayo yung nagkakagusto dun sa isang tao. Kayo yung gustong mag-pursue dun sa isang tao, sa isang specific person, mga kapixie. So, not necessarily na kayo lang yung may gusto sa kanila. Pwedeng in a relationship na rin kayo, guys, pero parang mas gusto nyong alagaan yung inyong relationship, mga kapixie. You want to pursue this person kasi you also want to receive the same amount of love. Ibig sabihin, gusto mong iparamdam sa kanya yung pagmamahal mo kasi gusto mo rin na maramdaman yung ganong klaseng pagmamahal from this person. Pero guys, no, love should be unconditional. Ibig sabihin, if we love the person, kahit walang bumalik sa atin, we love them regardless. Okay? Ganun yung ibig sabihin ng unconditional. Excuse me. Sorry guys, pasensya na. Medyo matigas pa yung ating dibdib. Yung obstacle na kailangan nyo ma-overcome. Actually, this is not an obstacle kasi ito'y blessing, no?
blessing. Pwedeng for some of you guys, pwedeng meron kayong obstacle sa mga blessings, no? And yung mga balakid usually guys sa blessings, kapag kayo ay mahilig magreklamo, stress, worried, lalo na guys yung reklamo. Kapag palagi kayo nagrereklamo sa buhay, asahan nyo na may balakid sa mga blessing nyo, no? So wag nyong iwasan yung magreklamo, mga kapiksi, para talaga maging magaan, maganda yung daloy ng blessing or biyaya sa buhay nyo. So, ito guys, i-mind nyo na yan syempre sa comment section. Blessing, pagpapala. And itong relationship na to, no? Magandang relationship. I-mind nyo na rin guys sa comment section. Yung major accomplishment nyo guys, this is more on yourself, no? Kasi parang magkakaroon kayo ng pagbabago sa overall energy nyo, na parang mas magiging peaceful kayo, mapayapa, maunawain, mahaba ang pasensya, maintindihin, mga kapiksi. Parang you are changing for the better, becoming a better person, no? Parang nagbabago kayo, humahaba yung pasensya nyo, humahaba yung PC nyo. So, yung iba sa nyo nagmamature din, ganyan. Probably dahil din sa mga experiences nyo sa buhay. So, maganda yun kasi, especially if nagiging better version kayo ng sarili nyo, diba? So, yeah. Yung mga kailangan nyong i-avoid, mga kapiksi, is iwasan nyong magreklamo, iwasan nyong ma-disappoint, no? Iwasan yung malungkot, lalo na kung hindi kayo agad-agad nakakakita ng mga movement, resulta, no? Sa buhay nyo, mga kapiksi, huwag kayo masyadong mag-emo agad, okay? Especially kung nakakaranas kayo ng mga problema, challenges, or pagsubok, guys. Kasi hindi naman agad-agad kapag meron tayong kinusto is makukuha natin agad-agad, diba? Sometimes, kailangan nating tiyagain. Most of the time, hindi lang sometimes. Most of the time, kailangan nating tiyagain, mag-antay. So, ako guys, kapag nag-affirm ako and wala akong nakikitang movement, ang palagi kong nire-remind yung sarili ko, there's always movement in the background, okay? There's, kahit wala akong nakikita, I know na merong gumagalaw sa paligid ko, okay? So, dapat ganun, mga kapiksi. That is convincing yourself, no? Para hindi kayo ma-disappoint, mga kapiksi. So, ganun din kayo. Habang nag-aantay kayo, sabihin nyo, there's always movement in the background, there's always happening in the background, para lalo pang tumibay yung pananampalataya nyo sa manifestation nyo, okay? What to embrace? Ito guys, feeling ko talaga makikilala nyo yung divine match nyo. Excuse me. Ngayong May, mga kapiksi, harmonious relationship, no? Kagaya nga nung sabi natin sa inyo, yung theme of the month nyo is parang more on relationship kasi ito guys. So, parang I'm sensing na for some of you, maaaring makilala nyo talaga yung inyong divine match, mga kapiksi, ngayong May. So, ibig sabihin, parang swak na swak talaga kayo sa isa't isa. Pwedeng twin flame energy, pwede ring soulmate. Magkaiba yung soulmate sa twin flame guys, but regardless, kahit sino pa sila, I'm sensing this is your divine match, no? As in, parang pares na pares kayo ng energy nitong person na to, mga kapiksi. Where to find support guys, no? If meron kayong mga anak, mga kapiksi, no? Let's say for example, magulang na kayo, ganyan, and meron kayong mga anak, actually for some of you, pwedeng yung mga anak nyo pa yung tumulong sa inyo or maging parang support system nyo, kasi parang sa kanila kayo huhugot ng lakas guys, no? Sa kanila kayo humuhugot ng lakas. Pwedeng nagpaplano din kayo sa buhay nyo para sa kanila, no? Sila yung nagsisilbing parang baterya, no? Parang baterya nyo, so that you can keep on going and going sa buhay nyo, mga kapiksi. And advice and encouragement ay pagbabago, changes guys, no? Hindi magbabago yung buhay nyo hanggang hindi kayo nagbabago sa sarili nyo.
guys, yung changes sa ating physical reality, susunod yan, depende sa pagbabago ng perception mo, ng beliefs mo, ng iniisip mo, ng habits mo, ng pattern mo. So, hindi magbabago yung buhay mo kahit ilang beses kang manood ng tarot reading hanggang hindi ka nagbabago. Okay? Kahit gaano kaganda yung tarot reading mo pero hindi ka naman nagbabago, tamad ka pa rin, nakatunganga ka pa rin, puro ka pa rin reklamo sa buhay mo, sa kahirapan mo, no? Kapag you're doing the same thing over and over again, hindi pa rin magbabago yung buhay mo. So, ang advice sa'yo is you have to change from within. Magsimula ka sa sarili mo every day. Anong pinagpapasalamat mo? Anong iniisip mo? Anong fino-focus ng attention mo? Yun lang. Doon ka lang mag-focus, mga kapiksi. And unti-unti mararamdaman mo yung changes and pagbabago din sa buhay mo. Okay? So, change has to come from within you, guys. So, yan yung mga reading nyo. Guys, ito i-mind nyo na itong mga blessings na to, itong mga pagbabago na to, itong relationship na to, at saka itong divine match, guys. Kasi feeling ko talaga makikilala nyo ang inyong divine match ngayong month of May. So, bunot lang tayo ng isang card pa dito, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, yeah, ito yung ating additional message, guys. They chose you. Pinipili ka nila. You will be chosen, mga kapiksi, if you choose yourself, no? Bago ka nila piliin, pipiliin mo muna yung sarili mo. Whatever you give to yourself, mga kapiksi, yun din yung marireceive mo. So, if you want to be chosen, you choose yourself first. Okay? You choose yourself, mga kapiksi. And they chose you. Okay? So, basahin natin ito, guys. You might not readily believe this. It might even spook you a bit. But there are those who chose this very lifetime, in large part, knowing you'd be there. Now, that's what we call a reputation. Yan yung sinasabi ko, reputation, di ba? If you choose yourself, you will be chosen. Kasi meron ka ng ganong klaseng reputasyon, no? If confident ka, you have full of security about yourself, hindi ka na insecure, you know, whatever happens, you will be chosen. Therefore, you will be chosen. Therefore, pipiliin ka nila. So, yan yung sekreto, guys, no? Sa pagkakaroon ng magandang relationship, mga kapiksi. Alisin nyo yung mga insecurities nyo. Kasi yung mga insecurities, yun yung sumisira ng relationship, mga kapiksi. Doon nagkakaroon ng mga third party kapag sobrang insecure kayo. Okay? So, choose yourself always, guys. Okay? So, yeah. Yan ang ating reading for you, Aquarius. Comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.